Hello po, welcome back sa ating channel. Palis po pala kami, punta ko kami ng City. Sila Jabran, mag-ano lang po sila. Pagbumotor kami, sasakyan kasi kasama po yung asawa ni Chachu. Hindi po kami kasya sa sasakyan. Magbumotor lang po silang dalawa. Check haircut. Ala. Check ka das na. Nice. Naka-lipstick. Ayan si Chachu at si Daddy. Nag-uusap po sila dyan. Eh, yung tatlo. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟੇਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯਾਸਰ ਨਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਲ ਬਰਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਲ ਬਰਾਨਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੜੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ Ayan, nandito na po kami malapit sa bahay. Hinatid lang po pala kami ng kaibigan ni Daddy. Aksidente po kami. Tapos, yung sasakyan, ayun, nasira po siya. Ayan si Mama na, natakot po siya. Pati ako, naiiyak ako. Si Chachu, yung kapatid po ng Daddy ko, siya po yung nag-drive. Nasugatan po siya dito. Tapos yung braso niya namamaga, parang napilayan. Yun po, napilayan po ata yun. Tapos si Daddy may sugat din po sa tuhod. Kami, sa awa ng Diyos, okay lang naman din po kami, basta at least, 'di ba? Okay lang kami. Bahala na yung sasakyan na nasira, basta yung buhay namin. Basta buhay kami. Muntika. Malapit na pong mahulog yung sasakyan sa bangin. Ayan yun po yung iniisip ko. Tapos si Emad. Buti hindi po siya sumama sa amin. Nakamotor lang po sila, diba? Buti doon po siya pinasakay ni Mama sa sa motor nila, Jabran. May rason po talaga lahat. Kasi kung sumama pa si Emad sa amin, tapos sa Francit po siya umupo, Diyos ko, hindi ko po alam anong mangyayari sa kanya. Si Daddy nga po na na sugatan sa tuhod, paano pa kaya kung kandong niya si Emad? Ayan yung, wala po kung dupata ngayon yung chila ko, ayan. Kasi po pinatakip ko po sa noon niya kasi doon po siya nasugat. Kasi pag nasugat po dito, 'di ba? Ang dami pong dugo. Ayan. Hindi pa rin po talaga mawala sa isip ko yung aksidente. Diyos ko. Ayan, tanghali na po dito. Hindi po ako nakapaghilamos kagabi. Si Daddy umiiyak din po kagabi kasi syempre, 'di ba, kapatid niya po yung naawa po siya kasi yung kapatid ni Daddy, yun po yung nag-care talaga kay Mama kahit malayo yung biyahe papuntang Lahore. 9 hours po yung biyahe, siya lang po yung nag-drive. Tapos yung sasakyan niya na inaalaga-alagaan niya, wala na, sira na. Kasi Daddy hindi nagutom kagabi kahit ininsulinan ko, ang tagal niya pong nagutom. Tapos hindi rin po siya nakatulog.
Si Mama, ngayon lang po namin naramdaman yung mga sakit-sakit namin. Si Mama, meron po pala siyang pasa. Ewan ko po kung saan siya natamaan. Basta nagkapasa po siya dito. Dito siya napasa. Siguro dun sa sa box na sa sasakyan. Tapos ako, kasi kandong-kandong ko po yung anak ni Chacho. Yung taga dito ko po siya. Ayan, dyan. Malaki na rin po, tapos kinandong ko po siya kasi hindi nga po kami kasya. Yung asawa ni Chacho, tapos dito naman yung si Mama, tapos ako, tapos kandong ko po yung pamangkin ni Daddy, yung anak nga ni Chacho. Tapos siguro nauntog po ako, ewan ko, basta masakit po nandito ko. Ayan, hindi na po siya gyawat. Masakit talaga, parang bukol. Ayan. Tapos, ako, kahapon, wala po talaga akong iniisip kasi nung nagbanggaan na, inisip ko talaga si Daddy agad kasi nakita ko si Mama, okay naman si Mama. Tapos, bumaba ako kaagad. Tapos, tinignan ko talaga muna si Daddy kung okay lang kasi syempre yung paa niya po, may sugat pa yung paa niya. Hindi po na okay yung sugat niya. Pero, pa-okay na po siya. Sana po, tuloy-tuloy na po yung niya, yung pag-okay ng sugat niya. Tapos, tinignan ko po muna siya. Tapos, nung unang tingin ko, wala po siyang sugat nun. Tapos, sabi niya, okay lang daw po siya. Ganun. Tapos, wala. Hindi ko mind yung nasa ibang taong paligid. Kasi, nakita ko si Mama na okay na. Tapos, naku, nung nakita ko yung kapatid ni Daddy, tsaka ko lang po siya nakita na nagdugo na po yung dito niya. Kasi si Daddy po talaga yung iniisip ko nun, nung nalaman kong okay na si Ma'am, bumaba talaga ako. Tapos, pagtingin ko sa kapatid ni Daddy, nagdugo na po yung niya, yung dito nga niya, yung noo niya po, natama po siguro doon sa salamin. Tapos, yung dito niya din po namamaga, napilayan po ata yun. Basta namaga po yung dito niya. Hindi ko alam kung saan natamaan. Basta ang bilis po ng pangyayari. Tapos, yung, umiyak ako. Nakaiyak po talaga. Syempre, naawa din ako. Tapos, naawa ako kay Chacho. Tapos, sabi niya, nagalit po siya sa asawa niya kasi umiyak po yung asawa niya. Tapos, sinabihan niya na wag umiyak, ganun. Sinabihan niya wag umiyak kasi syempre siya po yung na-aksidente. Baka mas nervous din siya lalo pag nakikita niya yung niya na umiiyak din. Yung nasa paligid niya, mas lalo siyang kakabahan. Kaya ayun, kami. Tumahimik kaming lahat. Yung nakabangga naman po sa amin, okay lang po sila, wala po silang sugat, okay lang po silang lahat. Tapos ayun, siguro pagkatapos nung medyo nagkasagutan din po kasi sila, ganyan sila Daddy, pati yung yung nakabangga sa amin. Si Daddy hindi po makipagtalo po talaga yan kasi si Chacho po yung may sugat-sugat. Kami po yung merong nasaktan sa amin, ganito, ganyan. Sabi pa po nung driver na, fake daw po yung gulong, ganito, ganyan, fake daw po. Ay, hindi ko alam basta kung ano yung fake. Siguro yun din po yung rason kung bakit nagalit si Daddy. Kasi syempre kahit, tawag dito, sira man, fake man, or hindi, sira na, wala na, sira na. Dapat ba yun sabihin na aksidente, tapos sasabihin pa talaga na fake yung mga ganito, ganyan. No, sino ba naman di magagalit na aksidente na kami, nasugat-sugat na yung may-ari ng sasakyan, tapos gano'n lang yung sasabihin niya. Kaya siguro dun din po yung nagalit yung kapatid ni Daddy tsaka si Daddy. Sila nagtalo po dun. Si Daddy hindi po yan tatahimik. Siguro basta narinig ko, siguro magbabayad din sila. Sakit po talaga nandito ko. Daddy, kahit siya yung tama or mali, pag na high blood po siya, walang tama at mali. Kasi magagalit at magagalit po talaga siya. Yan po si Daddy. High blood po kasi siya. Kahit nga ako minsan napapagalitan niya.
Umiiyak ako. Pero hindi naman yung galit na bugbog. Yung ano lang sa pagalitan lang ako. Chika na. Pala you show me that other one. Napagalitan ako. Pero yung ano lang, yung sa isang beses sa dito ako, parang 2 beses lang ako napagalitan ni Daddy. Naiyak ako 2 beses. Yung una, yung napagalitan ako kasi gusto kong umuwi ng Pilipinas noon. Tapos, syempre, gusto ko ng happy-happy, ganun. Tapos, may rason talaga din yung pagalit ni Daddy kasi kung napunta pa ako dun sa yung COVID, no nice. This one. This one nice. Not nice. This one? Saaf karo. Tapos, kung nasunod pa ako, siguro nagutom na ako dun kasi COVID nga po dun. Tapos, ayun, pagkatapos, yung pangalawang pagalit sa akin ni Daddy, ano ba yan? Yung pinagawa niya po ako ng tsa. Tapos, kay Adel. Tapos sabi ko, ayoko, ganun. Kasi ayaw kasi Daddy yung ganun, ganyan. Yung pag inuutusan ka, ganyan. Ayaw po niya yung ganun. Tapos, si Daddy nun, meron na siyang nakasagutan nun. Hindi ko alam, basta high blood na po siya nun. Sa cellphone po nun, may kausap problema pa. Tapos mga papel, mga ganyan. Tapos, ayun, parang narinig niya po yung ganun ko. Kaya naggalit siya sa akin. Tapos, umiyak ako. Siyempre, kasi minsan ako napapagalitan ni Daddy. Kaya, ang sakit talaga. Tapos, ayun, umiyak ako sa kwarto. Umiyak ako. Tapos, pagkatapos kong umiyak, anak kasi Daddy lumapit sa akin. Nagtanong siya kay Mama kung gising na ba daw ako. Tapos, ayun, si Adel. And then, tapos, gabi po ako napagalitan, no? Tapos, umaga, tinanong niya kay Mama kung gising na daw po ba ako. Tapos, sabi ni Mama na gising na. Yan, lumapit sa akin si Daddy. Siya pa nag-sorry si Daddy. Naku! Not yet. Tapos yun na. Yun. Paggalit si Daddy, galit po talaga yan. Pero pagkatapos yan ang pumagalit, pag buntong niya na po yung galit, after po nun, wala. Parang nasanay na din po ako dahil na pag nagagalit siya, ganyan lang. Paggalit si Daddy, galit po talaga siya. Pero pag hindi, nako, parang angel. Paramis. Mabait po talaga si Daddy. Promise. Wala akong masabi. Pagalit lang po siya. Yun yung nakakatakot. Pati nga po yung mga pamangkin niya natatakot kay Daddy. Pero ngayon hindi. Kasi pupunta na po si Emad sa kabila. Yan si Jebran. Pupunta ng kasal. Si Adel din. Si Emad. Change ka na clothes mo eh. Hala. Ayan. Ang tagal po talaga namin doon. Nag-usap-usap pa sila yung nakabangga. Siguro pinag-usapan nila kung sinong magbabayad, ganito, ganyan. Hindi ko alam, basta yung iniisip ko lang na basta okay kami, kahit meron mga minor injuries, basta importante buhay kami. Yung sasakyan, kung may pera ka, mabibili mo lang yung sasakyan. Pero yung buhay, may pera ka man o wala, hindi mo maaano yung buhay. Salamat po talaga, Panginoong Diyos. Kasi safe pa rin kami. Kasi konting-konti na lang po talaga, mahuhulog na kami sa bangin. Si Mama, yun, nakapasa po siya. Kagabi, sumakit po yung dito niya, yung pasa niya, tapos sumakit din po yung dede niya kagabi. Ito si Daddy naman, hindi nakatulog. Umiiyak siya kasi syempre naawa po siya sa kapatid niya kasi naawa siya. Pero siguro yung sasakyan na po yun.
siguro yung sasakyan na po yun pag na okay na po siya. Kasi ayun, nandun po si Daddy. Tapos yung pamangkin din po ni Daddy kasama niya. Andun po sila sa Chakswari dun sa city. Pinapaayos po nila yung sasakyan. Tapos yun nga, siguro pag naayos po yung sasakyan, siguro hindi na po yung gagamitin. Ibebenta na lang po yun. Tapos siguro papalitan, ganun, second hand ulit. Kasi hindi na po yung gagamitin daw yung tapos na-accidente. Ewan po kung anong gawin nila. Basta problema din ako kasi si Mama, diba, punta sila ng Lahore para sa operation niya. Tapos paano sila makapunta doon yung sasakyan. Dalawa po kasi yung sasakyan sa isang kapatid ni Daddy, tapos sa isang kapatid ni Daddy. So dalawang kapatid niya. Tapos yung isa po binenta na. So isa na lang yung naiwan. Tapos yung aksidente. Ayan. Ang dami pong tao. Wala po talaga sa isip ko na mag-video doon. Parang na-shock po talaga ako. Hindi. Na-shock po talaga ako, kami lahat. Wala na sa isip ko mag-video. Wala na sa isip. Pati nga yung cellphone ko, kahit hawak ko, tanong ko sa Mama kung saan yung cellphone ko. Kaya ayan. But still, thank you Lord God. We're all safe. Diba? Ay nako. Kunti na lang po talaga. Malapit na kami mahulog sa bangin. Ay, nagluluto po ako ngayon ng ulam ni Mother. Sabaw, magsisinigang po ako. Yan, masakit po yung ulo ko pag po siya dito. Ayan. Parang pag inano ko siya dito, kumukonek. Ayan, masakit po yung tawag dito. Para kung nahihilo pag ginanto ko. Ayan. Hindi ko alam kung ano ba siya dito. Basta masakit na siya. Dito po banda. Ayan. Dito, ayan. Aray. Siguro na untog ako or unsa. Hindi ko alam. Then, bye-bye po. Thank you po for watching.